Hello, magandang gabi sa inyo lahat mga kababayan ko. So meron tayong re-reactan munang video bago tayo mag-proceed dun sa main topic natin, no? So ito, pinasa ito ni Ma'am Fairy Haba, ikaw ba? So ito yung galing sa Nooks Top 5 na video. Tingnan nga natin, ano ba ito? So ito yung video na yan. Wait lang, ayusin ko lang. Ano meron dito? Oo kami. Gagi, malayo na sila. Wala na. Did you see it? As the two girls run along the mountain trail, way back in the background, some strange shadow figure seems to be following them. But a little bit later, the mysterious dark figure has just disappeared. The girl who posted this video says that she and her friend were completely alone and they have no idea who or what this could be. She says that she only noticed the shadowy figure when she watched her video back later. So, what do you think? Was someone stalking them through the remote woods? Or just what is this? You decide. You decide daw, ano? Tingnan natin. I-high def ko lang, ha. Sana kayanin ng internet ko. Yung 1080. Ikaw kami. Kasi kung mapapansin nyo, no, vlogger ba to si ate? Sometimes nandun na rin yung pagdududa eh. Kung vlogger ito, yung intention, kasi yung framing pa lang, alam mo yung sa framing, siguro yung framing niya, kaya ganyan, gusto niya ring ipakita yung kasama siya sa likod, no? Pero yung, tamo ha, yung pinakita yung quote-unquote shadow na yun kasi, biglang lumitaw ba? I-slow motion ko ha. Playback speed. Gawin natin 0.5. Biglang lumitaw, ano? Tapos nawala. Ako, I could be wrong, ha? I could be wrong. I could be wrong. Feeling ko inedit to eh. Kasi unang-una, yung quality ng video niya may pagka-sepia. Parang on purpose siyang ginawang sepia yung quality. I don't know kung si Nooks na lang yung nag-enhance nun para makita natin yung shadow. Baka mamaya kasi ang original nito, subukan natin gawin natin sa filter, no? Gawin natin yung original. Makikita pa rin naman siya kung original, pero the fact na gawin mo siyang sepia, i-zoom eh. Wait lang, i-zoom daw eh. Oh, parang peke ako min eh. Sorry ha. Magpapaka-skeptic lang ako. Kung totoo naman to, wala naman ako magagawa eh. Pero peke ako eh. Tamo ha, pagka iuulit pa yan eh. Ayan oh. Lumulutang siya eh. Alisin ko muna tong video ko ha. Dito banda sa nag-merge sila eh. Ito yung shoulder kasi, yung pagkakakat niya dito, ano eh. Hindi siya yung talagang tumatago sa likod eh. Then nung lumampas na yung lalaki, parang ang dumi-dumi ng pagkakakat niya.
Nag-overlap do sa shoulder. Well, opinion ko lang naman po yun, ano? Opinion ko lang yun. Kayo, bahala kayo. Pero sa akin, nasa almost 50-50, nasa let's say, sige, 60 na fake ito, 60%. Hindi ko naman sasabihin totally 100% na fake talaga. Pero, nasa 60, sige. For me, 60% peke. Sorry ha. Pero kung sa akin mangyari yan, halimbawa kung video ko yan, or halimbawa, kasi alam ko naman kung peke o hindi, dahil sa akin nangyari eh. Kung halimbawa kung kaibigan ko ito, itong nagpakita sa akin, magiging bias ako, maniniwala ako dito. Pero dahil hindi ko siya kaibigan, base dun sa ano, kasi nasa marketing din po kasi ako eh. Alam ko din naman yung, bagamat hindi ako masyado nag-e-edit ng video, kahit pa paano, medyo may alam din naman akong konti lang. Kung sasabihin nyo kung fake to o hindi. Kasi napansin ko, bago siya pumasok dito sa likod nung naka-backpack, may gap, hindi malinis yung pagkakakat eh. Parang hindi siya nag-match eh. Biglang nawawala na kagad siya bago siya pumasok doon sa likod. Nagkakaroon agad siya ng shape na ganon. Then nung lumabas siya, from biglang natatabunan niya na ng konti yung shoulder neto. Na supposed to be, dapat ito nag-fade pa yan kung yan ay sa likod talaga nung... Kung sa likod talaga yan na lilitaw mula sa likod. Dapat medyo mag-fade pa ito eh. Pero who knows, no? Kung totoo ito, good catch to, kung totoo. Kayo, anong tingin nyo? Ako 60% fake. Yung 40%, malaki-laki na yun para maging totoo. Hindi ko naman siya tinasabing totally na fake. For me lang talaga, tsaka yung pagkaka-edit ng video na medyo sepia ang quality. Doon pa nga lang, may purpose yung paglagay ng filter eh. Ano yun? Para hindi mahalata na inedit yan. Kasi kung hindi niya isisepya yan, lulutang talaga yung kulay nito. Dito pa nga lang medyo lutang na yung kulay netong black eh. Kaya kailangan gawin niyang sepya yung filter para mag-blend ito ng maayos dun sa... Well, opinion ko lang po yun, Pero kung kayo, Gineri Studio, maalam yata sa video editing yun eh. Kaya ba to? Sa paki-comment na lang po sa baba. So proceed tayo dun sa main content. 60% po para sa akin na fake. Doon tayo doon sa KMJS kagabi, no? Yung sabing ganon, yung isla daw sinumpa. Ano ba yung issue dito? Play natin, mga men. Yes natin yan. Sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar, may isang isla na tahanan ng mahigit 600 tao. Ito ang Barangay Victory Island. Abong barangay, isang isla, no? Kung nakalipas na mga buwan, pakiramdam ng mga residente, talunan sila. Ang populasyon daw kasi sa kanilang isla, sunod-sunod na nabawasan. Sunod-sunod daw kasi ang mga namamatay. Pag November, mayroon na naman namatay. December, 2. Tapos nung January, 4. Tapos sa buwan ng February, mayroon na naman. Tapos ngayon, mayroon. At ang itinuturo nilang rason, nag-ugat ito sa isang sumpa. Kasi yung mga namatay ng sunod-sunod, parang mga relative din sa akin. Tatakot po, baka sa sunod, maulit din. Isla, isinumpa. Yung sumpa na yun, kung effective yan, ba't di natin isumpa yung mga Chinese sa West Philippines, no? Nainisip ko lang. Ito yung lugar nila, ang liit. Paano pag bumagyo dyan? Di ba lulubog yan? Ang liit ng community nila, ang cute. Tapos sa gitna pa kayo ng kawalan.
Paano kuryente nila dyan? Kung nagkataon, paano nila ito makukontra? Mula sa sentro ng bayan ng Giwan, kailangang magbangka ng 40 minutos bago marating ang Layo din 40 minutes. tahimik ang buhay rito. Wala ring kuryente. Gumagamit lang kami ng solar paggamit sa araw-araw. Mahirap ngayon kasi gawa nga ng ulan. Dito, naabutan ng aming team ang kabubyuda lang na si Alma sa burol ng kanyang mister na si Wait lang ako, magsa-theory na ako bago pa magsalita. Hindi ko pa ito napapanood Bago magsalita yung mga expert, pangungunahan ko na. Ito ay hindi sumpa. Ang theory ko dito, ito mga kababayan kung titingnan mo kasi yung isla nila, saan ba yung isla nyo? Patingin nga uli. Di ba 600 ang nakatira dyan? Tama. Ito yung isla nila. Maliit lang kasi yung isla nila Just imagine, 600 kayo dyan, di umano. So, ito yung, just imagine, tinan mo yung gaano kalaki yung bangka. Kung titingnan mo yung, dito na lang doon sa Zoom. Kung titingnan mo, ganyan kalaki yung bangka, 'di ba? Ang tao niyan, ganyan din kalaki. So, meaning, talaga maliit lang talaga yung isla. ano nila ito? Pag, halimbawa, nandito ka nakatira, dito ka sa dulo, halimbawa, may girlfriend ka dyan. Dito ka nakatira, dito kayo banda nakatira. Pag nagtampo yung girlfriend mo, kaya niyang takbuhin hanggang doon sa dulo ng isla pag nagtampo yan. So meaning, ibig sabihin, ano ba ibig ko sabihin? Lahat kayo magkakakilala dyan, pag may namatay na isa dyan, ramdam ng buong barangay nyo. Yung pagkamatay naman kasi, nangyayari naman, kahit di naman sa Manila, araw-araw may namamatay sa Manila, akala nyo ba walang namamatay sa isang araw? Kaya lang, hindi lang sila magkakakilala doon, kaya hindi nararamdaman. Dito kasi sa inyo, nagkataon na yung sunod-sunod na pagkamatay, kung hindi yan sanhi ng sakit, at iba-iba ang dahilan ng pagkamatay, nangyayari naman talaga yun. Nagkataon lang na magkakakilala kasi kayo dyan, kaya ramdam nyo na sunod-sunod yung namamatay. Pero kung tutuusin, pwede mangyari talaga yan, kahit saan ka man nakatira. It doesn't mean na sinumpa kayo. Diba? Walang magical doon. Yun ang theory ko Kasi ang liit niya Baka nga mamaya, magkaroon lang ng almoranas yung kapitbahay mo dito, alam mo na agad Diba? Wala pa kayong kuryente doon. Limitado yung paglilibangan nyo doon. Diba? Wala kayong dyan. Baka lahat nga yan, kilala mo lahat na nakatira dyan Kaya pag may namatay talaga dyan, mababahala kayo na sunod-sunod talaga ang tingin nyo. For me, walang doon, walang paranormal doon. Kayo ba, tingin nyo may paranormal ba doon? May totoo ba yung sumpa? Sa akin hindi Wala yan. Natural part of life yan. Ito, makukontra. Mula sa sentro ng bayan ng Giwan, kailangang magbangka ng 40 minutos bago marating ang isla. Tahimik ang buhay rito. Wala ring kuryente. Gumagamit lang kami ng solar paggamit sa araw-araw. Mahirap ngayon kasi gawa nga ng ulan. Dito, naabutan ng aming team ang kabubyuda lang na si Alma sa burol ng kanyang mister na si Romar na namatay nito lang March 14 dahil sa pneumonia at sakit sa puso. Nililinis ko siya ng isda na binili ko. Pagkatapos niya, sabi niya magpapahinga na ako. Natulog siya, wala na, inatake na. Si Romar na ang ika-10 residente ng isla na namatay mula lang daw nitong Oktubre. Hindi ko talaga kaya. Matagal na rin pala, October pa. Kasi may anak pa kami. Try nyo, sa bayan nyo, tumambay kayo doon sa ospital. May namamatay doon araw-araw. 'Di ba? Hindi man araw-araw, sa isang linggo,
may mga namamatay. Hindi naman ano yan eh, dun sa mismong lugar nyo. Hindi lang sa isang ospital eh, syempre may ospital dito, may ospital doon. Hindi ano yon, hindi siya paranormal. Sa pag-iikot-ikot ng aming team sa isla, nakilala nila si Esmeralda. Nitong Enero naman daw nung pumanaw ang kanyang kapatid na si Resmihilda, ang sanhi isang hindi raw matukoy na sakit. Nagtaka kasi ang payat-payat na niya, nilalagnat siya, nahihilo, Baka tuberculosis yan, ma'am. Umuubo ba? tapos nanihina siya. Tapos yung ano niya mata, mailalim na. Hanggang sa nagkapantal-pantal daw ang kanyang mukha, palad at Ano, paranormal na naman. katawan. Mga pantal-pantal na itim na mabibilog. Si Resmihilda, dinala raw nila sa ospital pero Hindi kami makapasok kasi 9,000 yung hinihingi sa amin. Ba't kasi kailangan may bayad pa, no? Pag buhay yung nakasalalay? Hindi ba pwedeng asikasuhin muna bago magsingilan? Ang kakatwira naman ng ospital, hindi daw binabayaran. Kasi naintindihan ko naman sa part ng ospital yun eh, na minsan nga tumatakas yung pasyente pag walang pambayad eh. Pero kakayanin ba ng konsensya nyo na kailangan singilin muna kung walang pera? Diba? Nakakaawa naman yung mga kababayan natin. Alam ko may batas yata dyan eh, na yung bawal yun. Bawal yata yun eh. Yung deposit muna. Wala kaming pera. kaya sa albularyo na lang sila lumapit. Nasabi ng albularyo, baka may kinaaway siya na mangkukulam. Sabi ng kapatid ko, wala naman akong inaway doon sa lugar. Hanggang sa bigla na lang daw sumakit ang tiyan nito. Naisugod pa raw si Resmihilda sa ospital pero kalaunan binawian din ito ng buhay. Kung may pera, Anong diagnosis? binagaling ko na siya. Namimiss ko nga siya kasi siya lang yung close ko. Baka naman puro soft drinks kasi kayo doon. Pero Isa hindi rin pa yun. man daw nakakapagbabang luksa ang kanilang pamilya. Ang biyenan naman daw ni Esmeralda. Ito matanda na to. Hindi naman ano to eh. Siyempre, nasa edge na siya ng buhay niya eh. Sunod na namatay ng dahil din sa pneumonia. Tatakot po, baka sa sunod maulit din. Gusto ko kumpare, magdasal, yung magaling na albularyo. Maano niya pag Huwag niyong hangarin yung albularyo. Ang anuhin niyo, doktor dyan sa isla niyo. Kasi kung, hindi naman sa pasintabi po sa mga albularyo. Dahil kung albularyo ang ilalagay niyo dyan, hindi natin alam kung peke yun o totoo. At laging ang diagnosis noon, may kumulam, may umano. Ano ba, kababayan ko? Doktor ang anuhin niyo, hangarin niyo. Huwag ganun. Tignan mo, ang gusto, okay na yung una eh, magdasal daw eh. din. Gusto ko kumpare, magdasal. Okay yan eh, biglang, Yung magaling na albularyo. ba't kailangan magaling na albularyo ang kailangan nyo? Mindset din talaga ng Pinoy, hindi ko naiintindihan. Siguro, dahil mas mura nga naman ang albularyo, donasyon lang yun, okay na yun eh, pero, meron namang yung magpo-provide ng doktor dyan na yung sa government, babudgetan ng gobyerno yan eh. Yun sanang ilakad nyo. Yung albularyo, ano ba? Ano niya pagsumpa dito para wala nang mamamatay. Pag November, mayroon na naman namatay. December, 2. Tapos nung January, 4. Tapos sa buwan ng February, mayroon na naman. Tapos ngayon, Pati barangay captain nyo, ganyan din ang mindset. meron. Buwan-buwan nga raw silang may inililibing. Ang problema, walang sementeryo sa isla. Kaya kinakailangan pa nilang itawid sa dagat ang mga labi ng yumao para ilagak sa sementeryo sa ibang barangay. Mahirap kasi pag transport, ganito ba, maalon. Pero totoo nga bang may sumpa? At kung meron man, saan o kanino ito nagsimula? Hati rito ang opinyon ng mga tiga-barangay Victory Island. Hindi ako naniniwala na isang sumpa itong nangyayari. Very good! Siguro sa kagustuhan na to ng Diyos. Baka dahil yung mga ibang Mas gusto ko pa yun yung dahilan na yun eh.
Hindi na pala simba. Mga sabi-sabi lang yan, oras mo na. Kaya natakot na kami, anong gagawin namin, sino lapitan namin. Kasi nga wala nga silang ano dyan. Wala silang mode of entertainment. Limitado ang, siguro baka hindi pa abot ng signal ng cellphone yan eh. Di ba? Siyempre ang hobby ng mga nandyan, pag wala signal ng cellphone, walang kuryente, walang TV, hindi magchismisan. Para maputol, parang sumpa nga. Pero kung si Minerva ang tatanungin, totoong may sumpa at kilala niya raw ang ugat nito. Walang iba kundi ang pinakaunang namatay bago nagkasunod-sunod ang iba pang mga pumanaw. Walang iba kundi ang kanyang manugang na si Angel. Kwento ni Minerva, October 5 daw nung natapilok at nabagok ang ulo ng kaka-opera pa lang naman din noong si Angel. Ginoperahin, appendix. Nalakatiya didi, pagkaniya didihan katapusan na kimitan iya tiil, nahulog iya nga diyan kuan, hanlas nga, balik. Yung natapilok daw ang tiil, ang paa. Nahulog siya sa dulong bike. Itang, naigon iya ulo. Si Angel, itinawid pa raw ng dagat para madala sa ospital, pero idineklara rin itong dead on arrival. Kawawa ano. Palagi nasa kanyang isip ng anak ko. Ako nalahiyagin irestoryahan para ya diri mingawon. Pero bakit si Angel ang pinaniniwala ang nagsimula ng sumpa? Paniniwala kasi sa kanilang lugar ang katabing lupang kinatitirikan ng bahay ni Angel. Masama. Sabi daw ng nakakatanda, dito dati may libingin ng mga bata doon sa likod. Ginagawa ng tao dito na may nagmi-miscarriage dito sa barangay na to, inililibing dyan sa gilid. O ano naman ang masama doon? Eh, natural lang naman na, alimbawa, kung hindi nyo naman sinadya na ilaglag yung bata. Porkit ba naging libingan ng bata? Yun na yung... Hindi, anong relasyon nun dun sa pagkamatay nung natapilok? Nagmi-made up na lang tayo dito ng dahilan eh. Posible rin daw na kaya sunod-sunod ang mga binawian ng buhay sa isla dahil si Angel 3 beses na ibinurol sa magkakaibang lugar. Tapos ito, dahil 3 beses na wala nang sinabing masama yung namatay na yan sa ano eh, dun sa lugar nyo eh. Paano sinumpa? Ang alam ko, when you sinumpa, di ba parang sinasabi mo may galit ka? Hindi ko naiintindihan. Kayo naiintindihan nyo ba? Parang, ano na to eh, confirmation bias na ang tawag dito eh. Naghahanap kayo ng dahilan. Nung una, may sinabi mo masama yung lupa dahil may nililibing na mga nalaglag na bata. Then suddenly, 3 beses binurol. Ano ba? Walang kinalaman yun. Ito nga din yung paglamay, mga 4 days so ganito. Tapos dito naman, 4 days naman. Katapos naman hadto anong So paglamay. dahil doon, yun ang dahilan ng pagkamatay? Dito na ilubong ha, Salcido. Masama ko no yun, sabi ng mga nakakatanda. Masama daw yun. Anong pinagbatayan nun? Baka daw may mangyari na may sumunod pa. Ang mga residente tuloy, kanya-kanyang diskarte ngayon para labanan ang di umano sumpa. Sabi nila, baka daw yung birhen dapat ipoprosesyon. Ginawa naman namin from January 22, 28, 29, 4 pa ang namatay. Madalay na ba't dadanay na kita? Ang pare naman pumupunta dito, nagmimisa every month. Sa isang buwan nga, minsan 3. Nitong Sabado, ang mister ni Alma na si Romar, inihatid na sa huli nitong hantungan. Ang hangin porkit nasa tabi ng dagat, di ba?
Parang ang sarap nga naman mamuhay dyan. Nabuti na rin ni Minerva na pabendisyonan ang bahay ng yumaong manugang na si Angel. Ginawa natin yung blessing para sa namatay at ipinapaubaya natin sila sa pagmamahal ng Diyos. So sinasabihan ko sila na hindi kayang gawin ng Diyos ang pagsumpa sa inyo. Siya ang Diyos ng pagmamahal. Palalimin niyo pa yung pananampalataya niyo sa Diyos. Yung causes of death. Yung apat is previously admitted na sila sa hospital. So may mga histories na sila ng sakit. Hindi naman natin sasabihin foreseeable and possible. Nagkataon, nagkasunod-sunod. Sana kunin yung opportunity na sabihin sa kanila kung ano yung problema. And then kung may mga nararamdaman, wag natin nang antayin na maging grabe. Na pumunta ng doktor para Correct. tugunan kung ano man ang problema. Diba? Pag may naramdaman kayo, kasi hindi ko rin kayo masisi yung isipin yung pagtitipid. Diba? Pero mas lalo kayo magagastusan kung titiisin nyo yung nararamdaman nyo eh. Kung may nararamdaman ka, pa-check up nyo na agad, lalo kayo magagastusan yung pag ipapasawalang bahala nyo. Ng katawan natin. Maaari din kasi yung mga tao na ito is maghanap sila ng mga posibleng tao na sisihin. Baka sila ay nagdadala ng sumpa. Kung ang tao is lubos na naniniwala sa sumpa, nagiging hadlang siya upang suriin yung buong sitwasyon. Bakit kaya maraming nagkakasakit sa islang ito? Confirmation bias. May problema sa malinis na tubig, hindi sapat ang nutrisyon na natatanggap nila. Yung panawagan ko lang po, matulong kami dito sa mga parang medical mission, bigyan Yun! Very good! kaming gamot. Yung aming plan, specifically po sa medical, is to provide additional transportation facilities na makakatulong sa kanila na mas mapabilis yung transport nila kung meron silang health emergency. Sa mga taga-Victory po, hindi po tayo dapat mag-alala since back up naman po siya ng mga data po na natural causes po talaga yung ikinamatay ng ating constituent. Hindi na ako natatakot dito sa bahay. Baka naputo na ang sumpa dito. Nagluluksa man ngayon ang mga tiga Victory Island na nanalangin silang ang kanilang mga hinaing mapagtuunan ng mga kinauukulan para Yun, mapagtagumpayan nila ang pinakamatindi nilang kalaban, ang sumpa ng kahirapan. Dahil, just imagine, ang liit-liit niya, no? Talagang may mamatay dyan. Alam mo talaga yan. Kasi iilan lang kayo dyan, eh. Yung bilang nga na 600, parang hindi ako naniniwala dun, eh. Naniniwala kayo? Ganyan. Just imagine, gano'ng kalaki ang tao. Ganyan kalaki yung bangka. So, mga tao, kasing laki lang nitong mouse pointer ko. Kung kasing laki ng mouse pointer ko yung mga tao, just imagine 600 na mouse pointer, kaya ba yan? Baka parang bus yan na nagtatayuan na lang dyan sa Hindi ako naniniwala nga doon sa 600 na bilang eh. Baka mamaya in-exage lang yun para lumaki ang budget nung kapitan eh. 'Di ba? Wala yan. Nagkataon lang na nasa isang isla kayo na kahit utot nung isa ay malalaman nyo na. Yun lang naman mga kababayan ko, no? So, natapos na naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagtsatsaga sa aking manood. Magandang gabi po sa lahat. Bye-bye.